Magandang hapon sa ating lahat, MHGCC. Ito na ang umpisa ng ating Bible study. Yan. So, mag-start na tayo sa Genesis and let me tell you bakit nasulat yung Book of Genesis. Okay, so mag-umpisa na tayo sa chapter 1. So, sino ang author nito? Para kanino to sinulat? Kailan to sinulat? Okay? Yan yung mga ano. Anong purpose? Bakit siya sinulat? Tandaan natin yung apat na yan ha, kasi yan yung sasagutin natin. At saka ano ang laman ng chapter 1? Okay? So una, sino ang nagsulat? Okay? So, dahil hindi tayo nag-i-exist sa panahon kung kailan to sinulat, maraming argument. Maraming nagsasabi kung sino nagsulat. Pero ang nagsulat nito is isang scribe. Okay? Sabihin natin, isang scribe. Kasi ang trabaho ng scribe, taga-sulat. Okay? Author. Okay? So, merong dalawa na pinakamalaki yung argument kung sino yung author. Ang una is si Moses. Okay? Si Moses ang nagsulat nito. Pangalawa na argument is, ang nagsulat nito is si Jew. Jew ang nagsulat nito sa panahon ng Babylonian exile. Okay? So sila, mga Hebrew, mga Jewish na nasa Babylonian exile. Okay? So tignan natin dalawa kung saan ang mabigat na argument. Yung una ba na si Moses o yung pangalawa na yung isang Jewish author na na nagsulat nito. Okay? So pag sinabing author or authors, usually, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, credited yan kay Moses. Siya talaga. Okay, in fact, sa college level na Bible school, ang ituturo sa'yo, si Moses ang nagsulat. Okay, kasi nga, college level lang, wag na muna tayo mag-aral ng sobrang hirap, sobrang advanced, sobrang hirap i-argue, sobra. So, mag-umpisa lang muna tayo kay Moses, which is okay lang naman, no problem yun. So, if we look at it as si Moses ang author, pwede na. Pero mag-uumpisa yung problem sa pagkamatay ni Moses. Sino nagsulat noon nung namatay siya? Ikaw, Han, sa tingin mo, paano sinulat ni Moses nung mamamatay na siya? Sa, sa Numbers 13:5, ang sabi doon, and Moses was the humblest man on earth. Imaginein mo, kung si Moses ang nagsulat noon, aaminin niya na I am the humblest man. Tama? Pero, iba yung author, iba yung nagsulat kasi naka-third person tama? Oh. Kung siya yung nagsulat at ako ang pinaka-humble sa balat ng lupa. Pero dahil ang iba ang nagsulat at si Moses sa panahon na yun ang nagpapakumbaba. Okay? Moses was the humblest man, naka-third person siya. So hindi siya first person na ako yung pinaka-humble. Okay? Pangit yun pag ginamit mo na ikaw yung humble. Kasi the more you amin na humble ka, the more hindi ka humble. Okay? So, yan. So, kaya ang second argument is hindi kilala yung author. Dalawa ang author na sa Old Testament. Merong tinatawag na Yahwist at saka Elohist. At saka apat actually yan, may mga priest pa sa Old Testament. So, basta puntahan muna natin to Yahwist and Elohist. Ang Yahwist is ito yung mga author na ang ginagamit sa word na God is Yahweh. May His name be praised. Yahweh, Y-H-W-H. Yeva. Yeva yan, Yeva. Yan. So, kasi wala silang vowel. Tapos yung Elohist, ito yung ginagamit ang general word ng God na Elohim or El. Yan. So, dito nakalagay, in the beginning, Elohim. Yun, God created the heavens and the earth. Yung Elohist, ito yung ginagamit na yung Hebrew word na Elohim. Kaya Elohist sila. So ito yung mga author na Elohim yung gamit yung sulat. Tapos yung Yahwist, ito yung Yeva. Ito yung sa chapter 2. Sa Genesis 1, Elohim ang gamit ng God dito. Then God said, yan, Elohim yan. Pero pagdating sa chapter 2, verse 4, ang sabi, this is the account of the heavens and the earth when they were created in the day that the Lord God made earth and heaven. Ito.
Kaya dito pa lang, dalawa na yung creation. Iba yung creation sa story 1, sa chapter 1. Iba din yung creation story sa chapter 2. Dito, ang creationist dito is, and that the Lord, meron ng Lord, L-O-R-D, capital lahat. Ang translation nito sa Hebrew is Yeva. Okay, may His name be praised. So, kaya ang tawag dito sa authorship is Yahwist. Okay, so hahanapin mo sa lahat ng Genesis, ginamit tong Yeva, isang author lang may gawa niyan. So parang kinumpile yan siya, yung Elohist at Yahwist, tapos meron pang priest. Yung priest, yun na yung yun na yung yun na yung interpretation nila sa yung sa Babylonian exile. Okay? So sige, ang tanong, bakit kailangan nisulat nung na-exile sila sa Babylon? Bakit ba sinulat ang Philippine Historyhan? Tama. May mabalikan, may reference, may mabalikan sa history. Ang Bible po, una sa lahat, history to nila. Aside sa Word of God to, no? Ito yung kung sa kanila pa Israel's history. Okay? Diyan mo malalaman kung paano sila nag-ending na nasa Babylonia na sila ngayon. Ano bang ginawa nilang kasalanan? Okay? Bakit napunta sila doon? So, it's a history of the Jews, Israelites. Ito yung ano niya. So, nung sinulat to na records, yun yung unang purpose para hindi nila makalimutan kung saan sila galing. Okay? So, yan yung picture niya. So, yan yung ano. So, debatable palagi yung author kung sino nagsulat, either si Moses ba o yung mga unknown authors. Pero ang tanong, legit ba to na mapagkatiwalaan pa rin ba to kung hindi pala si Moses ang may sulat nito? Yes, mapagkatiwalaan pa rin. Kasi meron silang tinatawag na dalawang tradisyon. Oral tradition and written tradition. Okay? Ang oral tradition, ito yung pasapasa na salin na pagkasabi. Pero ang oral tradition nila is a community. I-recite nila sabay-sabay. Okay? So, hindi pwede na isa lang. So, sabay-sabay sila mag-recite. Kaya pag merong mali, makukorek. Kaya walang dagdag bawas. Oy, mali yung ano mo kasi marami kami, pare-pareha. So, ikaw yung mali. O, sunod ka dito. Ganun. So, kaya malabo magkamali sa oral tradition. Sabihin mo na hindi trustworthy. So, trustworthy pa rin yung oral tradition. Ngayon, kailangan ng written tradition kasi nga, napunta sila sa ibang bansa at kailangan nila mag-aral ng salita. Kailangan nila malaman pa rin yung roots nila at saka anong sinasabi ni God sa kanila. Yung God ng bansa nila. Okay, the God of Israel. So kaya sinulat to. Kaya mas marami sa mga scholars no na nag-agree na ang etong Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers hanggang ito sinulat to sa panahon ng Babylonian exile. Kailan nasulat, Han? Tama. Okay, so panahon ng Babylonian exile para magkaroon sila ng reference na bansa sila. Hindi mawala yung identity nila. Kasi pwede sila maging Babylonian eh. Tama, Han? Hindi. Di ba si Shadrach, Meshach, and Abednego? Sina Daniel and three friends yon. Pinalitan nga yung pangalan nila eh. Kasi ina-adapt na sila na maging Babylonian. Kumbaga, binibigyan sila ng green card maging Babylonian kasi sila yung mga pinaka-the best. So, ibig sabihin, wag na kayong bumalik sa Israel dito na kayo, ititreat namin kayo na prinsipe at hari dito. Maging immigrants na kayo dito. So, para ma-lessen yun at ma-prevent yun, alam mo, si Ezra ang pinakauna, si Nehemiah, ang una na pioneer na dinala sila pabalik sa Israel. Kasi after ng 7 years, yun lang naman ang promise ni God, no? 70 years lang sila i-exile, tapos babalik na. Nung patapos ng 70 years, si Nehemiah yung nagdala sa kanila pabalik. Alam mo, ayaw na nilang bumalik sa anahan sa Israel. Kasi sarap na ng buhay nila eh. Maganda na yung buhay, ba't ka pa babalik dun? Walang wall yung Jerusalem, magulo sa Jerusalem, wala pang established na negosyo doon. Alam mo yun? Mahirap ang buhay, kumbaga galing sa World War, tapos babalik ka. Okay? So, babalik ka doon, tapos iibubuuhin mo ulit.
Pero alam mo, 52 weeks lang nabuo nila yung wall ng Jerusalem sa tulong ni Nehemiah. Tapos ang nagtandem diyan si Nehemiah at saka si Ezra. Almost 1 year, no? 52 weeks, 1 year, di ba? Tama, oh. So si Nehemiah, tapos si Ezra, siya naman, kung si Nehemiah naka-assign sa physical building ng ng Israel, si Ezra ang naka-assign sa spiritual. Siya yung nagpe-preach. Siya yung priest, si Ezra. Okay? So yan yung trabaho nila, the rebuilding of the nation. Okay, so pero ayaw na nilang bumalik. Alam mo yung Holocaust, medyo masakit to na topic sa mga Jew, no? And inubos sila mga Hudyo. Alam mo, kung titignan mo yun sa biblical perspective, tinatawag sila ni Lord bumalik ulit sa Israel. Kasi hindi na sila naging bansa eh. Na-dissolve sila paging bansahan. Imaginein mo, pinakamatanda na bansa, biglang na-dissolve yung pagiging bansa nila. Tapos, iniwan nila Israel nagpuntahan sila sa Germany, ay umaman sila sa Germany Ngayon, tinatawag sila ni Lord, bumalik na sa Israel, ibalik nyo yung Israel. Ayaw na magbalikan ng iba. Alam mo anong ginawa ni Hitler? Parang din-drive out sila pabalik dun sa Israel. Kasi tinatawag nga sila ni Lord. Alam mo, isang sign pag malapit na bumalik si Lord pag lahat ng Israelites bumalik na sa bansa nila. Isa yan. Nakakatakot, no? Pagka nag-uwian na yan sila lahat sa Israel, kasi grabe na yung persecution sa labas ng Israel. Alam mo, nagtawag na si Netanyahu, si Prime Minister Netanyahu. Sabi niya, hindi namin kayo ma-protect sa ibang bansa. Uwi na kayo dito. We will protect you here. Kasi sa Italy, sila yung inaatake. Yung mga anti-Semitics, mga anti ng mga old religion, mga Semitics. So, inaano sila. Sila yung pinag-iinitan. Actually, si Satan, sila talaga pinag-iinitan. Kasi sila ang dahilan na merong parang believe in God. Kasi sila yung parang pinaka-representative lahi nila. Kaya nga Holy Nation Israel, the Holy Nation. Holy City, di ba? So, imaginein mo, habang nag-i-exist sila, merong proof na may God. Tama, hindi? So, kailangan burahin sila ni Satan para mawala na yung proof ni God. So, yan talaga, mainit talaga dugo ni Satan dyan sa mga Israelites. Kaya, maawa ka rin sa mga Israelites, ang daming pinagdaanan nila. Na exile, na parusa, na kung ano-anong pinag-initan sila sa Babylon, sa Rome. Imaginein mo, 400 years ka, no? 400 years na colonize, parang tayo at Spanish. 400 years din tayo na colonize ng mga Spaniards, di ba? So, grabe yung mga pinagdaanan nila. Kaya nga, ito mga naging atheist na si Karl Marx, si Sigmund Freud, at saka si Charles Darwin, mga Jutuhan, parang ganti na lang nila sa sobrang daming ayaw ko na maniwala kay God. Sa sobrang hirap ng pinagdaanan ng Israelites, parang wala namang God na. Okay? So, yun yung nila. So, ngayon, balikan na natin Genesis 1. Okay? So, at least na natin yung unang tanong. Ano yung unang tanong? Sino yung author? So, it's still open. Either Moses or yung mga tao sa Babylonian exile na Yahwist, Elohist, or mga priest. Okay? So, yan, 4 na author dyan. So, pili lang kayo dyan. At i-study nyo na lang din. Ang goal ko lang po dito is mag-spark ng study. Kung after ng Bible study na to at isipin mo sa sarili mo, alam mo na lahat, ay nag-fail na ako. Failure na ako. Kasi ang goal ko lang is mag-create ng hunger sa'yo na ikaw aaralin mo pa siya lalo. So, punta na tayo sa Genesis 1. At least nalinaw natin yung So, kailan sinulat? Babylonian exile period. Tapos, or si Moses sa panahon niya. Okay? Pero, scholars, mas nandun sa Babylonian exile. Bakit sinulat? Yan, magandang tanong yan. Sinulat siya kasi ang dami na pong nandun sila sa ibang bansa at hindi nila alam yung yung creation story nila at yung pinanggalingan nila. Baka makalimutan nila yung roots nila, kumbaga. So sinulat siya para mapalalahanan at aaralin nila doon sa mga synagogues. Yun yung first scene ng synagogues, okay? Kasi wala na silang temple, andun sa Jerusalem yung temple and they need to gather to worship. Doon nag-umpisa ang synagogue, sa Tagalog, sinagogu.
Okay, synagogue. Okay? Yan na yung hanggang nadala na tradisyon yan sa panahon ni Jesus, may mga synagogues. Okay? So yung maliliit na place of worship. Kasi walang temple sa Babylon. Hindi naman sila ng temple sa Babylon. At kahit i-request sila, hindi sila magtatayo ng temple doon. Okay, so doon na nag-umpisa yung Pharisee, teacher of the law. Yun yung nagtuturo sa loob ng synagogue. Okay, so sa Babylon, maraming na-develop na mga na-develop na, na, na spiritual tradition nila. Okay, so doon sinulat para maalala nila yung roots nila, yung pagkakalanlan nila, at saka malaman nila yung creation story nila kasi may mga pinanganak na 70 years po yun. Dalawang generation na yun. First 40 years at another 40 years. Dalawang mga sunod na henerasyon na yun. Kung hindi ka mag-aano, hindi nila malalaman yung story nila. Okay? So, kailangan isulat siya. At saka, ang purpose ng writing, ayun, para malaman nila. At saka dito, manonotice mo, para ma-differentiate nila yung creation story ng Babylonians at saka creation story ng Jew. Okay, so sabi dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ayan. So, yung supreme God natin, Elohim, ang El is singular, Elohim is plural. Dito, ang unang ina-argument natin sa Trinity, na God is triune. Kaya dito plural ang ginamit ng mga Hebrew. Pero ang mga Hebrew na nagsulat nito, hindi nag-iisip ng Trinity. Okay, take note natin yan. Hindi Trinity iniisip nila. Ang iniisip nila dito is the plurality of God. Nasa sobrang majestic siya, hindi mo siya pwede i-describe as isa. Kaya the plurality of God yung theological term nito. Na in the beginning, dapat ang translation niya, God's created. Hindi God lang, singular. Pero ang Hebrew niya is plural. Okay? God created the heavens and the earth. Kasi ang Babylonian, God, siya din yung may create ng heavens and the earth. Ang Egypt, ang God din ng Egypt ang may gawa ng heaven and earth. So ngayon, sinasabi ng Jewish, hindi. Our God yun. Okay? Pero dahil nag-start sa generic God, no? General God, pwede mag-meet, no? Mag-tandem na, okay, iba man ang pangalan ni God mo at iba man yung pangalan ng God ko, pero same lang yan. Okay? Si Elohim. Okay? Same lang yan siya, general. Iba man kasi iba lingwahe nyo, yun yung pagkakilala nyo. Hindi, iba din yung God ko. Okay? So, doon lang magkakaiba yan pagdating na sa sa mga principles ng God. Okay, may mga prinsipyo itong mga God na to. So doon mo malalaman na iba yung God talaga ni God, ng mga Jew. Okay? So in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was moving over the surface of the waters. So dito makikita natin na the earth was formless, void, and darkness was over the surface of the deep. Tatlo ang picture ng earth. Darkness, madilim, formless, walang hulma, and empty, walang laman. Okay, so ngayon, dito na yung 7 days creation story. Kasi ang mga Babylonians, meron din silang 7 tablet. 7 tablet of creation. Ang mga din, Egyptian, meron din silang 7 stones din, 7 tablet din, 7 days of creation. Karamihan na nag-i-exist ng mga tao sa panahon na yun, meron silang creation story. Okay, so may creation story sila. So dahil may creation story sila, ngayon nilabas din ng mga Jew ang creation story nila. Okay, so tatlo ang need, darkness, tapos empty, at saka formless. And the Spirit of God was moving over the surface of the water. Dito makikita mo yung move na ng Holy Spirit. Parang siya yung agent. Okay, dito makikita mo, parang siya yung agent. Okay? He is waiting, hovering in the face of the water. Parang pagka God, sasabihin ni God to, si Holy Spirit kaagad yung gagawa. Tama? Parang ganun yung picture eh. Si God, picture out natin ganito, no? Si God the Father, yung nag-isip. Yan. Si God the Son, si Jesus, siya yung Word. Kaya sabi nga sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? So, pero ibang interpretation natin yan doon. Pero dito, dalhin natin dito. And the Holy Spirit
is siya yung nag-execute. Kung ano yung sinabi ni Jesus, i-execute ni Holy Spirit. Ano inisip ni God, sasabihin ni Jesus, i-execute ni Holy Spirit. Grabe, team up ng tatlo, no? Okay. So then God said, let there be light. Let there be light. Yun yung pinakauna niyang ginawa. Anong tinugunan niya na pangangailangan? Ano yung situation ng mundo? Darkness, formless, and empty. Ang una niyang tinugunan kaagad is yung darkness. Okay? So pagdating sa darkness po, tinugunan ni God yun. And sabi niya, it was good. Okay? And God saw the light and that the light was good and God separated the light from the darkness. So nakita ni God na maayos. It is good. So si God po, by nature, titignan natin siya na God is in the business of meeting needs. Pag merong need, hindi siya mapakali hanggat hindi niya nami-meet yun. Kasi yun yung nature niya. Nag-umpisa siya sa tatlong need, nakita niya, darkness, formless, and empty. Ang una niyang ginawa kaagad, light. Tinugunan niya yung kadiliman. Ang second niyang ginawa, form. He separated the heavens from the earth and He let the dry ground come out. So, may form na, may langit, may lupa, may tubig. Tapos, sa sunod na araw, ang sabi niya, let there be fish in the sea, birds in the air, and every creeping creatures in the ground. Oh, wow. Tinugunan niya yung pangangailangan ng tatlo. Darkness, formless, at empty. Okay, so dito pa lang po, manotice mo na God is in the business of meeting needs. Sa creation pa lang ha. Si God talaga, masaya siya na makamit ng need. Okay, yun yung point dito. Na makita mo na nung ginawa niya si Adam, hindi siya nagsabi ng it is good. Kasi may missing pa. May kailangan pa siyang gawin. Yung partner niya, no? Si Eve. Okay, so sige. It is good, it is good, it is good. Lahat ng creation, it is good, it is good, it is good. Masaya si God nag-answer ng need. At saka nung ginawa niya yung light, na wala yung darkness. Merong ano ko lang to, no? Footnote about light. Merong theology si Saint Augustine. Ito sabi niya sa light. Sabi niya, darkness does not exist. Hindi po nag-i-exist ang kadiliman. Darkness is just the absence of light. Hindi po totoo na may kadiliman. Hindi po nag-i-exist yan. Pero merong darkness pagka walang light. Darkness does not exist. Darkness does not exist. It only exists. It is only the absence of light. Pag walang liwanag, kaya madilim. Pag may liwanag, mawawala yung dilim. Tama? So, ang point din ni St. Augustine doon is, kailangan natin i-dispel yung darkness sa pagiging light. Sa bahay, sa workplace, sa business. Madilim dyan kasi walang ilaw eh. Be the light. Kaya sabi ni Jesus, you are the light of the world. Hindi yun talaga yung term ni Jesus. Kasi yun lang yung makakawala sa kadiliman eh. Okay? Hindi niya sinabi, you are the red of the world. Hindi kulay, no? Light. You are the light of the world para mawala yung darkness. Okay? So, yun yung picture niya. So, makita natin ang unang characteristic ng God na to, He is a God who provides. Wow! Sabihan mo yung katabi mo dyan, God provides. So, kung may need ka, ipoprovide ni God yan. Okay? So, dire-diretso yan, about creation. Tapos, punta tayo sa verse. Then God said, verse 26. Okay, dito na, 26 na. Then God said, let us make man in our image. Okay, dito na. Let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, over the birds of the sky, and over the cattle, and over all the earth, over the creeping thing that creeps on the ground. And God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Okay? So, nakita mo dito? God created man in the image of God.
Wow. Sa Latin, Imago Dei, image of God. So, dito, male and female, He created them, image of God. Lalaki at babae, image of God. Alam mo, nung sinulat to, sobrang hindi to kapanipaniwala. Kasi sa panahon nila, ang image of God, lalaki lang. Pero yung Jewish Bible, image of God, male and female, image of God. Sa Egypt, ang image of God is the Pharaoh, the nobles, and the priest. Okay, lalaki lang po. Pero the woman is the image of man. Oh, 'di ba? Imagine mo hindi ka man lang image of God. Grabe yung patriarchal ng panahon na 'yon. Pero yung Bible po natin, hindi po siya gano'n, hindi siya patriarchal. Image of God, both male and female, He created them. Wow! Gender equality. Sa lugar, sa panahon na hindi uso ang gender equality, gender bias, and always patriarchal. Pero yung Bible, hindi siya gano'n. Okay, makita natin yung love ni God sa both male and female. Okay, hindi lang yung hari ang image of God. Kaya ang boses ng Pharaoh is boses ng God. Kasi pag sinabi niya, it's equivalent sa God na nagsabi. Kaya they worship Pharaoh. Sa Babylon, they worship the Babylonian, the Babylonian king. Meron pa nga siyang rebulto. Kasi he is considered God. Kasi siya nga image of God. Okay, so what he says is like what God is saying. Oh, di ba? Pero dito, both image of God, male and female, He created them image of God. Verse 27. Hopefully, malinaw po yan, no? Na image of God po, lalaki at babae. So, ang image of God, ano ba to? If you look at the story, the part of the context, ang image of God dito is yung context, and let them rule over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every creeping things. Ang shinare na image ni God sa atin is yung image ng pagiging leader. Okay? Let them rule. Let them manage. Let them take care. Ganun, no? Alam mo, let them rule. Dahil dito sa na to, maraming misinterpretation nito. Kaya sinisisi ang Christianity or ang Jewish Bible sa pagsira ng mundo. Kasi tayo daw and subdue the earth, control the earth. Ginagatasan na yung mundo. Tinutuyo sa lahat ng natural resources ng mundo. Kasi nga sabi, let them rule. Ikaw yung hari. Hindi ganoon. Hindi ganoon yung ang pagka-interpret nito. Maganda dito sabihin na let them be the steward. Yan. Stewardship ang tinutukoy dito. You will take care of it. Iko-cultivate mo to. Ang sabi nga ng isang wise person, we are not here just to make a living, Woodrow Wilson. We are not here just to make a living. We are here to enrich the world. Hindi yung kung ano lang makukuha mo sa mundo, kundi kung ano yung maidadagdag mo sa mundo na mas maging better pa ang mundo. Okay? So, yan yung by being a ruler. Hindi yung by being uubusin mo lahat, no? Ikaw yung magiging manager. At pagka naubos yan lahat, ibig sabihin, hindi ka good manager, no? Okay? So, yan yung So, let us make man in our image according to our likeness. Ayan. So, sila lang yung ginawa sa image of God. Ibig sabihin, merong personality, can think, can make decisions against right and wrong. Kasi may personality . So, kaya magawa ng desisyon ng tama o mali. Okay? So, yun yung isa na quality niya na kaya niyang mag-decide, kaya niyang mag-isip. Sabi nga ni Thomas Edison, alam mo, ang lalaki ng mga stars. Pag tinignan ko ang mga stars, nanlilit ako sa sarili ko. Pero, pag nung na-realize ko na ako, alam ko nag-i-exist sila, pero sila, hindi nila alam na nag-i-exist sila. Yun yung self-awareness. Yun yung aware ka sa sarili mo na nag-i-exist ka at aware ka na nag-i-exist sila. Pero yung batong yun, yung star na yun, hindi niya alam na nag-i-exist siya. Wala siyang awareness. Okay? So, mas blessed pa rin ako, sabi ni Blaise Pascal, no? Okay, so yun yung niya na kahit maliit lang tayo,
At least tayo, we can comprehend the world, the planets, but the planets cannot comprehend us. Okay? So, hindi dapat tayo magmaliit sa sarili natin. So, yun yung sabi ni Blaise Pascal. Okay? So, then God said, let us make man in our image and let them rule. And He created them male and female. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. Oh, ito yung word, subdue. And rule over the fish of the sea, birds of the air and sky, and every living thing that moves on the ground on earth. Then God said, behold, I have given you every plant yielding seed that is on the surface of all the earth, and every tree which has fruit yielding seed. It shall be food for you, and to every beast of the earth, and to every bird of the sky, and everything that moves on the ground, earth, which has life. I have given every green plant for food. And it was so. And God saw all that He had made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning in the sixth day. Ah. Kaya in the seventh day, He rested. Nagagawa niya lahat in the sixth day. Okay, so seven tablets sa Babylonian, sa kanila, 7-day creation. And yun sa kanila, iba din. Okay? So, kung tanong nyo, literal to na 7 days o hindi, sinagot ko na po yan at nandito po yung nandito po yung link. Okay? Panoorin nyo para malaman nyo kung ano ba siya. Kung literal ba siya na 7 days o ano ba. Okay? So, panoorin nyo na lang yung link dyan. Or sa description below. Okay? So, yan po yung Genesis 1 natin. So, next week, tignan natin yung Genesis 2. Dahan-dahan lang, no? Relax lang tayo. So, kung meron kayong mga questions sa Genesis 1, alam ko marami, you can leave your comment. Tapos, kinabuka sa next week, yun yung mga sasagutin natin. I-include ko bago ako magtuloy sa chapter 2. Okay? So, I encourage you to ask question para sa next chapter, ma-ready natin, masagot natin. Okay? So, thank you very much. Thank you for your time. God bless us all.